3 taon. 3 taong walang matinong trabaho, puro racket lang. 3 taong pakiramdam ko, palutang-lutang lang ako sa kawalan. 3 taon ng sunod-sunod na pasensya na, hindi ka qualified, o kaya will call you, na hindi naman tumatawag. Yan ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang pinipilit kong pakalmahin ang kumakabog kong dibdib. Para akong sirang plaka, pero sino bang hindi magiging ganito kung ang kinabukasan mo ang nakataya? Nandito ako ngayon, nakaupo sa isang plush na sofa sa waiting area ng isang kilalang kumpanya. Ang pangalan pa lang, Montemayor Prime Holdings, parang ang bigat, parang nangangako ng isang magandang kinabukasan, yung tipong pang-billboard sa EDSA. Kaya naman nang makita ko ang anunsyo para sa posisyong ito, Executive Secretary to the Sea, para akong nabuhusan ng malamig na tubig, tapos sinampal-sampal para magising. Ito na iyon, Sheena. Baka ito na talaga ang sagot sa mga pangarap mong basta, sa pangarap mong magkaroon ng disenteng trabaho at makatulong sa pamilya. Pinagpagan ko ang bestida kong suot. Ito na yata ang pinakamahal kong damit, regalo pa ni nanay noong graduation ko sa college. Pero kumpara sa mga nakikita kong naglalakad-lakad dito, na animoy rumarampa sa fashion show, mukha pa rin akong galing sa Divisoria. Ang heels ko, medyo gasgas na sa gilid, pero carry lang, tinakpan ko ng konting liquid polish kaninang umaga. Ang resume ko, ilang beses kong in-edit, pinakintab, at pinabanguhan pa yata ng konti, biro lang. Pero seryoso, ginawa ko na ang lahat para magmukhang presentable. Hindi ko na mabilang kung ilang resume na ang naipasa ko, online man o walk-in. Kung ilang kumpanya na ang napuntahan ko, umaasang baka sakali, isa sa kanila ang magtitiwala sa kakayahan ko. Laging will call you ang ending, pero ni anino ng tawag nila, wala. Minsan naiisip ko, baka maisumpa ako. O baka naman, sadyang mailap lang talaga ang tadhana sa mga taong tulad kong umaasa lang sa sipag at tiyaga, walang backer, walang koneksyon. Miss Sheena Ramos? Napapitlag ako, muntik pang mahulog ang dala kong lumang envelope na naglalaman ng kopya ng resume ko at iba pang credentials. Isang babaeng naka-corporate attire, marahil ay nasa late 20 ang nakangiti sa akin. Ang ganda niya, parang artista. Ang kinis ng balat, ang ayos ng buhok. Yes, that's me po. Tumayo ako, pilit na inayos ang sarili at mumiti pabalik kahit napakiramdam ko, nanginginig ang mga tuhod ko. This way, please. The say he will see you now. Say agad-agad? Hindi ba dapat tid muna, yung preliminary interview? Para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang kaba ko, dumoble, triple. Parang biglang nanuyo ang lalamunan ko. Sige po. Salamat, sabi ko, pilit na pinatatag ang boses. Sinundan ko siya sa isang mahabang hallway na puro salamin ang dingding sa isang gilid. Sa kabilang gilid, mga cubicle na may mga taong abala sa kani-kanilang computer. Bawat hakbang ko, rinig na rinig ko ang taginting ng takong ng sapatos ko sa makintab na sahig. Feeling ko, ang bawat empleyadong nadaanan namin ay nakatingin sa akin, sinusuri ako mula ulo hanggang paa. O baka imagination ko lang yung dala ng kaba. Huwag kang pahalata, Sheena. Act professional. Act like you belong here. Huminto kami sa tapat ng isang napakalaking pinto na gawa sa dark wood, marahil mahogany. May nakaukit na gintong plaka, Lucio Miguel Montemayor the Chief Executive Officer. Ang bigat ng pangalan. Ang bigat ng pinto. Parang ang bigat ng buong mundo ang papasanin ko pagpasok dito. Siya na siguro yung anak ng may-ari o apo. Montemayor, Kumatok ang babae, 3 beses, mahina pero distinct. Sir, Miss Ramos is here for her interview. Come in, isang baritonong boses ang sumagot mula sa loob. Isang boses na teka. Parang pamilyar. Hindi. Impossible. Sa dami ng tao sa mundo, bakit naman magiging pamilyar ang boses ng isang dambuhalang kumpanya? Guni-guni ko lang siguro to, epekto ng gutom at kaba. Hindi pa pala ako nag-aalmusal. Binuksan ng babae ang pinto at sinenyasan akong pumasok. Ninisyan niya ako ulit, yung tipong ki-good luck na ngiti, bago isinara ang pinto sa likuran ko. Naiwan akong mag-isa sa harap ng napakalawak na opisina. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to, Sheena. Para sa kinabukasan mo. Para kay nanay at sa mga kapatid mo.
Para sa pangarap mong makakain ng Jollibee kahit hindi Pasko. Pagpasok ko, isang malawak na opisina ang sumalubong sa akin. Floor-to-ceiling glass windows ang bumubuo sa isang buong pader. Tanaw ang buong city skyline ng Makati, ang mga nagtataasang gusali, ang mausok na kalye, ang liwanag ng araw na tumatagos. Ang laki ng mesa, gawa sa mamahaling kahoy na kumikinang sa tama ng ilaw. Ang mga upuan sa harap ng mesa, mukhang mas komportable pa sa kama ko sa boarding house. May maliit na living area pa sa isang sulok, kumpleto sa sofa at coffee table. Ang bango ng hangin, amoy-amoy mayaman. Pero hindi yun ang nakapagpatigil sa paghinga ko. Isang lalaki ang nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa akin, hawak ang isang baso ng amber-colored liquid. Whiskey siguro kahit umaga pa lang. Ang tindig. Ang lapad ng balikat na bakat sa suot niyang dark gray suit. Ang paraan ng pagkakatayo niya, medyo nakapaling ang ulo na parang may malalim na iniisip. Ang gupit ng buhok niya sa batok. Kahit ilang taon na ang lumipas, kahit anong anggulo, parang kilalang-kilala ko ang hubog na iyon. Hindi. Hindi pwede. Nagkakamali lang ako ng tingin. Pinaglalaruan lang ako ng isip ko dahil sa sobrang kaba at sa pag-asang makakuha ng trabaho. Baka kamukha lang. Maraming magkakamukha sa mundo, di ba? Dahan-dahan siyang humarap, inilapag ang baso sa isang maliit na side table. At doon, ang mundo ko parang biglang gumuho. Ang puso ko, na kanina lang ay parang kabayong nagkakarera sa kaba, biglang tumigil sa pagtibok, tapos ay nagwala na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Nanlamig ang buong katawan ko, mula ulo hanggang paa. Ang mga salitang inihanda ko para sa interview, ang mga ngiting pinraktis ko sa salamin, lahat yon biglang naglaho na parang bula. Ang mga mata niyang minsang tinititigan ko na parang mga bituin sa langit. Ang ilong niyang perpekto ang tangos. Ang mga labi niyang minsang humalik sa akin nang may pangakong walang hanggan. Mas tumangos ang kanyang panga, mas naging seryoso ang kanyang aura, mas nagmukha siyang corporate. Pero walang duda. Siya pa rin yun. Si Raulo. Siya pa talaga? Sa dinami-dami ng sihi sa Pilipinas, bakit siya pa? Ang tadhana ba ay sadyang mapaglaro o talagang sinusubukan ako? Ang lalaking minsang naging mundo ko. Ang lalaking minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Ang lalaking durog-durog ang puso ko nang iwan niya ako, 4 na taon na ang nakalilipas. Walang pasabi. Walang paliwanag. Basta na lang nawala. Lucio. Ang pangalan niya, halos pabulong na lumabas sa mga labi ko, nanginginig, hindi makapaniwala. Pakiramdam ko, ang hangin sa loob ng malaking opisina ay biglang naubos. Tinitigan niya ako. Walang emosyon. Blanko ang kanyang mukha. Para bang isa lang akong ordinaryong aplikante. Para bang hindi kami minsang nagsumpaan ng pag-ibig sa ilalim ng punong mangga sa probinsya. Para bang hindi niya dinurog ang puso ko sa libu-libong piraso. Sit down, Miss Ramos. Malamig. Formal. Utos, hindi pakiusap. Ang boses na iyon, minsan ay malambing na bumubulong ng mahal kita, ngayon ay kasing lamig ng yelo. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Miss Ramos? Ganoon na lang iyon? Pagkatapos ng lahat, gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong. Gusto kong murahin siya. Pero walang lumabas na salita sa bibig ko. Ang tanging nagawa ko lang ay ang maupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa, nanginginig ang mga kamay, kumakalam ang sikmura. Ang katahimikan sa pagitan namin ay masakit sa tenga. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Nakatitig lang siya sa akin, ang mga mata niya, parang sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ko. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Galit ba siya? Nagulat? O wala lang talaga siyang pakialam? Flashback. 4 na taon na ang nakalipas. Ang huling gabi na nakita ko siya. Nasa maliit na apartment kami na pareho naming pinagsisikapang bayaran. Katatapos lang namin kumain ng instant noodles, yun lang ang kaya ng budget namin noon. Masaya kami. Nagtatawanan. Nagpaplano para sa future. Sabi niya, konting tiis na lang, magkakaroon din kami ng magandang buhay. Niyakap niya ako ng mahigpit. Pangako, Sheena, aalagaan kita. Hinding-hindi kita iiwan.
Kinabukasan, paggising ko, wala na siya. Ang mga damit niya, wala na sa aparador. Ang luma niyang gitara na madalas niyang tugtugin para sa akin, wala na rin. Tanging isang maliit na papel ang naiwan sa ibabaw ng unan niya. Isang maikling sulat. Walang paliwanag. Walang dahilan. Basta ang sabi lang, patawarin mo ako. Kailangan kong umalis. Huwag mo na akong hanapin. Ilang linggo akong parang baliw. Umiiyak. Nagtatanong. Sinubukan ko siyang tawagan, pero laging cannot be reached. Pinuntahan ko ang mga lugar na dati naming pinupuntahan, umaasang makikita ko siya. Nagtanong ako sa mga kaibigan namin, pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Para siyang bulang biglang naglaho. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi lang dahil iniwan niya ako, kundi dahil hindi ko man lang alam kung bakit. Ano ang nagawa ko? May mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Ang mga tanong na yun, 4 na taon kong dinala. At ngayon, heto siya. Sa harap ko. Ang sisi ng kumpanyang ina-applyan ko. Ang lalaking sumira sa akin. Naramdaman ko ang pangingilid ng luha sa mga mata ko, pero pinigilan ko. Hindi ako iiyak. Hindi sa harap niya. Hindi na ulit. So, Miss Ramos, he finally spoke, breaking the suffocating silence. Kinuha niya ang resume ko na nakapatong sa mesa niya. Tell me about yourself. Why should Montemayor Prime Holdings hire you? Ang kapal ng mukha niya. Parang walang nangyari. Parang hindi niya ako kilala. Huminga ako ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Kailangan ko ng trabahong ito. Hindi ko hahayaang sirain niya ulit ang buhay ko. Ako po si Sheena Ramos, nagsimula ako, pilit na pinatatag ang boses ko, kahit nasa loob-loob ko, gusto ko nang tumakbo palabas ng opisina na to. Naniniwala po ako na ang aking karanasan at dedikasyon ay angkop sa posisyong ito. At handa po akong patunayan yan sa inyo. Sir. Ang huling salitang sir ay parang may tinik na lumabas sa lalamunan ko. Pero kailangan. Professionalism, Sheena. Professionalism. Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa gilid ng labi niya. Isang ngisi na hindi ko mawari kung pang-asar ba o ano. We'll see about that, Miss Ramos. We'll see. Ang interview ay nagpatuloy, pero para akong robot na sumasagot. Ang isip ko ay lumilipad pabalik sa nakaraan, sa mga alaala naming dalawa, sa sakit na idinulot niya. Paano niya nagagawang maging ganito kakalmado? Ganito ka walang pakialam? O baka naman, matagal na siyang naka-move on, at ako na lang itong tangang umaasa pa rin, kahit sa kaibuturan ng puso ko, alam kong wala na dapat. Natapos ang interview na hindi ko namalayan. Para akong lumulutang. Ni hindi ko na maalala kung ano ang mga tinanong niya o kung ano ang mga isinagot ko. Basta ang alam ko lang, kailangan kong makaalis sa lugar na to, agad-agad. We will let you know the results within the week, sabi niya, formal pa rin, bago ako ay dismiss. Tumango lang ako, hindi na nagsalita. Mabilis akong tumayo at naglakad palabas ng kanyang opisina. Pakiramdam ko, ang bawat hakbang ko ay pabigat ng pabigat. Pagkalabas ko ng pinto, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero ang bigat sa dibdib ko, nandoon pa rin. Sino ka ba talaga, Lucio Montemayor? At bakit, pagkatapos ng lahat, kailangan mo pang bumalik sa buhay ko sa ganitong paraan? Hindi ako makapaniwala. Matapos ang isang linggong parang dinaanan ng 10 bagyo ang utak at puso ko, heto ako ngayon, nakaupo sa isang swivel chair sa labas ng opisina ng si. Ako. Si Sheena Ramos. Ang bagong executive secretary ni Kim Lucio Miguel Montemayor III. Parang panaginip. O mas tamang sabihin, parang bangungot na ayaw matapos. Nang matanggap ko ang tawag mula sa EUC na natanggap ako, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Saya, dahil sa wakas, may matinong trabaho na ako. Takot, dahil alam kong araw-araw kong makikita at makakasama ang lalaking minsan kong minahal at siyang dahilan ng pinakamalaking sakit na naramdaman ko. At higit sa lahat, pagtataka. Bakit ako? Sa dinami-dami ng aplikante na siguradong mas kwalipikado, mas maganda, mas lahat na, bakit ako ang pinili niya? Good morning, Ma'am Sheena, bati sa akin ni Rona, ang receptionist na may maaliwalas na mukha. Siya ang unang naging friendly sa akin dito. Good morning, Rona.
Sheena na lang, sabi ko, pilit na ngumiti. Hindi pa rin ako sanay sa maam. Ay, ang aga niyo po, Maam Sheena. Si Sir Lucio, wala pa. Usually, mga 8 oras 30 minuto yun dumarating, sabi niya habang inaayos ang mga bulaklak sa vase sa front desk. Ah, ganun ba? Okay lang, para ma-settle in na rin ako. 7:00 pa lang ng umaga, pero nandito na ako. Hindi ako makatulog kagabi sa sobrang kaba at excitement. Ewan ko ba? Ang totoo, gusto ko siyang unahan. Gusto kong ipakita na seryoso ako sa trabahong to, na professional ako. Na kahit ano pa ang nakaraan namin, trabaho lang, walang personalan. Kahit sa loob-loob ko, ang hirap. Ang unang araw ko ay puno ng introductions at orientations. Ipinakilala ako sa iba't ibang department heads. Karamihan sa kanila ay mukhang mabait naman, pero may ilan na parang tinitignan ako mula ulo hanggang paa, sinusuri kung karapat-dapat ba ako sa posisyon ko. Siguro, iniisip nila, sino ba tong babaeng to na bigla na lang naging sekretary ng C. At si Lucio. Well, he was. Lucio. Malamig. Formal. Bossy. Parang hindi kami nagkakilala. Parang hindi ko alam ang paborito niyang ulam, sinigang na hipon na maraming kangkong, ang paborito niyang kanta, isang luma ng Eraserheads, o ang maliit na nunal niya sa may bandang liig na natatago lang kapag nakaangat ang kwelyo niya. Miss Ramos, Jimmy Coffee. Black, no sugar, utos niya sa intercom, eksaktong 8 oras 30 minuto pagkarating niya. Niwalang good morning. Yes, sir. Coming right up, sagot ko, pilit pinipigilan ang pag-irap. Fine. Kung gusto niya ng gyera, sige. Pero sa professional na paraan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang blur ng mga papeles, meetings, phone calls, at utos. Utos dito, utos doon. Miss Ramos, pakitype nito. Miss Ramos, I-schedule mo ang meeting ko with M. Tan. Miss Ramos, bakit hindi pa nakakolate ang reports na to? Miss Ramos, this is unacceptable. Pakiramdam ko, ako ang pinakakawawang empleyado sa buong Montemayor Prime Holdings. Mas istrikto siya sa akin kumpara sa ibang staff. Mas madalas niya akong pagalitan kahit sa maliliit na bagay. Yung isang beses, nagkamali lang ako ng isang letra sa email, pinagalitan niya ako sa harap ng ibang department heads. Ang init ng pisngi ko noon, gusto kong umiyak sa hiya at inis. Sheena, okay ka lang? Tanong ni Mark, isa sa mga marketing executives, nang minsang magkasabay kami sa pantry. Mabait si Mark, palangiti at medyo papansin. Grabe si Sir Lucio sa'yo, ah. Para kang laging may kasalanan. Okay lang. Ganun talaga siguro kapag bago. Kailangan mag-adjust, sabi ko na lang, pilit na ngumiti. Kung ako sa'yo, wag mong masyadong dibdibin. Baka type ka lang nun kaya laging pinapansin, biro niya, sabay kindat. Napaubo ako. Ano ka ba, Mark? Tigilan mo nga yan. Pero sa loob-loob ko, may kung anong kumiliti. Impossible. Si Hyun, ako hamak na sekretarya lang. At saka, may nakaraan kami. Isang masakit na nakaraan. Isang hapon, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, inaya ako ni Mark na kumain sa labas. Sheena, dinner tayo. Alam ko masarap na kainan dito lang sa malapit. Treat ko. Medyo nag-hesitate ako. Ayoko namang isipin niya na type ko rin siya. Pero gutom na ako at parang kailangan ko rin ng kausap. Sige ba, pero gegeb, ah? Sus, ako na. Welcome dinner mo na lang, pagpupumilit niya. Habang nag-aayos ako ng gamit ko, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Lucio. At sa gilid ng mata ko, nakita ko siyang nakatingin sa direksyon namin ni Mark. Ang mga mata niya, parang may kung anong hindi ko maipaliwanag. Selos? Impossible. Baka naman guni-guni ko lang. O baka naman, iniisip niya, aba, ang sekretarya ko, lumalandi na agad. Mabilis akong umiwas ng tingin at ngumiti kay Mark. Tara na. Hindi ko alam kung bakit, pero habang papalabas kami ng building, parang may nakasunod na tingin sa akin. Isang tingin na malamig, pero parang mailungkot. Hay, Sheena, tigilan mo na nga iyang kahibangan mo. Ang dinner namin ni Mark ay okay lang naman. Masaya siyang kausap, maraming kwento.
Pero hindi ko maiwasang isipin si Lucio. Bakit ganun siya makatingin? Ano ba talagang problema niya sa akin? Pag-uwi ko sa boarding house, kinuha ko ang luma kong diary. Matagal na akong hindi nagsusulat dito, pero ngayon, parang kailangan kong ilabas ang lahat ng nasa dibdib ko. Dear Diary. Hindi ko na alam. Ang gulo-gulo. Nakukuha ko na sana ang ritmo ng trabaho, pero si Lucio ewan ko. Parang may galit siya sa akin. O baka naman, ako lang ang nag-iisip ng ganun. Pero kasi, iba eh. Yung mga tingin niya, yung mga salita niya parang laging may hidden meaning. Bakit parang mas masakit kapag siya ang sumigaw sakin? Bakit parang apektado pa rin ako sa kanya? 4 na taon, Lucio. 4 na taon mo akong binaliwala. Tapos ngayon, heto ka, boss ko. Pinapahirapan mo ako. Pero ang pinakamasakit, kahit anong gawin mo, kahit anong sakit ang iparamdam mo, may isang parte pa rin sa puso ko na umaasa. Umaasa na ano? Nababalik ka? Na magiging tayo ulit? Ang tanga ko. Kanina, nakita kong nakatingin siya sa amin ni Mark. Ewan ko, pero parang may iba sa tingin niya. O baka naman, praning lang ako. Pero, diary, aaminin ko, kahit konti, kinilig ako. Ang lala ko na talaga. Ayoko na. Gusto ko na lang magtrabaho. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Pero paano kung ang tahimik na buhay na iyon ay kasama pa rin siya sa eksena? Isinara ko ang diary. Pakiramdam ko, mas lalo lang gumulo ang isip ko. Kinabukasan, pinatawag ako ni Lucio sa opisina niya. Miss Ramos, I reviewed the draft for the proposal to M. Ishikawa. This is unacceptable. There are at least 5 major errors. I want this revised and on the desk before lunch. Ang boses niya, walang emosyon, pero ramdam ko ang diin sa bawat salita. Pero, sir, sinunod ko po lahat ng instructions niyo. Nireview ko po to ng 3 beses bago ko isubmit sa inyo kagabi. Apparently, your 3 times weren't enough. Or maybe, you were too preoccupied with other things. May halong sarkasmo sa boses niya. Nag-init ang mukha ko. Alam kong ang key other things na tinutukoy niya ay ang dinner namin ni Mark. Sir, I assure you, I am fully committed to the work. Then prove it, revise this. Now. Inilapag niya ng malakas ang folder sa mesa niya. Tumalikod ako, dala-dala ang folder. Ang sama ng loob ko. Bakit kailangan niyang maging ganito? Kung ayaw niya sa akin, bakit niya ako kinuha in the first place? Habang paulit-ulit kong binabasa ang proposal, pilit hinahanap ang sinasabi niyang key 5 major errors, hindi ko maiwasang isipin na baka sinasadya niya to, baka gusto niya akong pahirapan. Baka gusto niyang ako na mismo ang sumuko. Una, pinalitan niya ang font style. Okay, minor lang. Pangalawa, may isang sentence na gusto niyang i-rephrase. Pangatlo, may graph na gusto niyang ilipat sa ibang page. Pang-apat, may typo na na-miss ko nga, isang letra lang naman. At pang-5, ano ang pang-5? Wala na akong makitang iba. Bumalik ako sa opisina niya. Sir, I've revised the document. Pero isa lang po yung nakita kong typo error. The rest were just formatting preferences, I believe. Tiningnan niya ako, yung tingin na parang sinusuri ang kaluluwa ko. Miss Ramos, in this company, GD preferences are the standard. If I say it's an error, it's an error. Do you understand? Yes, sir, sabi ko, pilit na nilulunok ang pride ko. Ang sarap niyang sagot-sagutin, pero kailangan kong magtimpi. Trabaho to, Sheena. Trabaho. Lumipas ang lunchtime, hindi pa rin niya tinatanggap ang revisions ko. Pang-5 balik ko na yata sa kanya. Palagi siyang may nakikitang mali. Kesyo masyadong formal ang tone, tapos nung binago ko, masyado namang casual. Kesyo ang alignment ng logo, hindi raw pantay. Kesyo ang kulay ng chart, hindi raw appealing. Gusto ko nang umiyak sa frustration. Pero hindi. Hindi ako papatalo sa kanya. Alam mo, Ma'am Sheena, sabi ni Rona nang mapadaan siya sa cubicle ko at nakita akong nakasubsob sa mesa, parang type ka talaga ni Sir. Ganyan yan sa mga special sa kanya. Special. Mukha nga akong special punching bag niya, sabi ko, medyo natatawa na sa sarili kong kadramahan.
Hindi, seryoso. Napansin ko lang. Nung nakaraang linggo, may isa pang aplikante for your position, yung anak ni congressman. Maganda, matalino, galing sa sikat na university. Pero ikaw pa rin ang pinili niya. Napaangat ako ng tingin. Talaga? At saka, napapansin ko rin, kapag wala ka, o kaya kapag may kausap kang ibang lalaki, lagi siyang sumisilip. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa katawan ko. Totoo kaya? O baka naman, observation lang to ni Rona na medyo tsismosa. Pero hindi ko maitatanggi, ang mga sinabi ni Rona ay nagbigay sa akin ng konting pag-asa. Hindi, Sheena. Huwag kang umasa. Masasaktan ka lang ulit. Kinagabihan, pagod na pagod ako. Ang daming pinagawa sa akin ni Lucio, ultimo pag-aayos ng mga libro sa shelf niya, ipinagawa pa sa akin. Paglabas ko ng opisina, nakita ko siyang nakatayo malapit sa elevator, parang may hinihintay. Nang makita niya ako, walang emosyon ang mukha niya. Miss Ramos, Jiv's car is in the shop. Can you call me cab? Sage po, sir. Agad kong kinuha ang phone ko. Habang naghihintay kami ng taxi, walang nagsasalita sa amin. Ang awkward. Gusto ko siyang tanungin kung bakit ganun siya sa akin. Gusto kong malaman kung may galit pa rin ba siya, o kung may nararamdaman pa ba siya. Pero naduduwag ako. Nang dumating ang taxi, pinagbuksan ko siya ng pinto. Thank you, Miss Ramos. You can go home now. Yun lang. Walang ngiti. Walang pasasalamat na may konting warmth. Pero bago siya sumakay, may sinabi siya na nagpatigil sa mundo ko. And Miss Ramos, that color it suits you. Nakatingin siya sa suot kong bestida, isang simpleng blue dress na paborito ko. Tapos, sumakay na siya at umalis. Naiwan akong nakatulala. Ano raw? Pinuri niya ako. Si Lucio Montemayor, pinuri ako. Pagkatapos ng buong araw na pahirap. Ang gulo niya. Ang gulo-gulo niya. Pero hindi ko maipagkakaila, ang simpleng papuri na iyon nagdulot ng ngiti sa mga labi ko. Isang maliit na ngiti, pero sapat na para bigyan ako ng panibagong tanong sa isip ko. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin, Lucio? Lumipas ang ilang linggo na puro trabaho, tensyon, at mga palihim na sulyap ang namamagitan sa amin ni Lucio. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang abala ako sa computer, tapos bigla siyang iiwas kapag napansin kong nakatingin din ako. May mga araw na sobrang strikto niya, na parang bawat galaw ko ay binabantayan niya. Pero may mga pagkakataon din, lalo na kapag kaming dalawa lang, na parang may nakikita akong bahid ng dating Lucio. Yung Lucio na maalaga, yung Lucio na nakakatawa ang mga corny jokes, yung Lucio na minahal ko. Ang gulo, di ba? Parang roller coaster ang emotions ko araw-araw. Isang Biyernes ng gabi, nag-o-overtime kaming dalawa. May hinahabol kaming deadline para sa isang importanteng presentasyon sa Lunes. Lahat ng ibang empleyado nagsiuwian na. Tanging ang tunog na lang ng keyboard ko at ang paminsan-minsang pagbuklat niya ng mga papeles ang maririnig sa buong floor. Miss Ramos, can you please check these figures again? I think there's a discrepancy sa GH3 report, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong hawak. Sige po, sir. Kinuha ko ang folder at nagsimulang mag-double check. Medyo na nalabo na ang mga mata ko sa pagod at antok. Kanina pa ako gustong humikab pero pinipigilan ko. Ayokong isipin niyang tinatamad ako. Habang abala ako, biglang kumulog ng malakas. Napapitlag ako. Sumunod ang malakas na buhos ng ulan. Yung tipong parang ibinubuhos ang langit. Napatingin ako sa malaking bintana ng opisina ni Lucio. Ang buong syudad, nababalot na ng dilim at ng rumaragas ang ulan. Wala na akong makitang mga bituin, puro makakapal na ulap na lang. Mukhang malakas ang ulan, sabi ko, para lang may masabi at mabawasan ang awkward na katahimikan. Yeh! Looks like we're stuck here for a while, sagot niya, nakatingin na rin sa labas. May kung anong lungkot sa mga mata niya habang pinagmamasdan ang ulan. O baka imagination ko lang ulit yun. Nagpatuloy kami sa pagtatrabaho, pero paminsan-minsan, napapatingin ako sa labas. Ang lakas pa rin ng ulan, walang tigil. Medyo nagsisimula na akong kabahan. Paano ako uwi nito? Ang layo pa naman ng boarding house ko.
Maya-maya, biglang namatay ang ilaw. Lahat. Except sa emergency lights na mahina ang liwanag. What the? Narinig kong sabi ni Lucio. Brownout. Mukha nga po, sir, sabi ko, medyo nanginginig na. Medyo takot kasi ako sa dilim, lalo na kapag kumukulog at kumikidlat. Narinig ko ang pagtayo niya. Stay there, Miss Ramos. I'll check the breaker. Sige po. Niyakap ko ang sarili ko. Ang lamig. Kahit naka-on ang aircon kanina, parang mas lumamig pa ngayon dahil sa ulan at sa biglang pagdilim. Maya-maya, bumalik si Lucio. Mukhang sa buong building o baka sa buong area. Hindi lang tayo. Mas lalo akong kinabahan. Stuck kami dito. Sa dilim? Kaming dalawa lang. Are you okay, Miss Ramos? You look pale, tanong niya. Kahit madilim, nakikita ko ang anino niya na papalapit sa akin. Medyo nilalamig lang po. At medyo takot sa kidlat, nahihiya kong amin. Ang tanda ko na, takot pa rin sa kidlat. Nakakahiya. Narinig ko siyang bahagyang tumawa. Isang tawa na hindi pang asar, kundi parang naiintindihan niya. Don't worry. Kidlat lang yan. It can't hurt you in here. Biglang kumidlat ng malakas, sinundan ng mas malakas na kulog. Napasigaw ako ng mahina at napapikit. Naramdaman ko ang sarili kong nanginginig. Pagmulat ko, nasa harap ko na si Lucio. Hinubad niya ang suot niyang sweat jacket at ipinatong sa mga balikat ko. Here. Baka makatulong yan. Ang bango ng jacket niya. Amoy Lucio. Yung pamilyar na amoy na matagal ko nang hindi naamoy. Parang biglang may kung anong kumurot sa puso ko. Salamat po, sabi ko, halos pabulong. Wala ayun. Umupo siya sa silyang katabi ng mesa ko, medyo malapit sa akin. Ang tanging liwanag lang na nagmumula sa emergency lights ang nagsisilbing ilaw namin. Katahimikan ulit. Tanging ang patak ng ulan sa bintana at ang paminsan-minsang kulog ang maririnig. Nakakatawa, no, bigla niyang sabi. Ang alin po, sir? Dati, kapag umuulan ng ganito kalakas, nasa ilalim tayo ng waiting shed sa tapat ng university, kumakain ng fishball, tapos nag-aantay ng jeep na hindi naman dumadating, sabi niya, nakatingin sa kawalan. Natigilan ako. Naalala niya. Naalala niya pa rin yung mga simpleng sandali naming dalawa noon. Nga, no, sabi ko, hindi ko mapigilang mapangiti. Tapos mag-aasaran tayo kung sino ang mas maraming nakain na fishball, kahit pareho lang naman tayong gutom. Tumawa siya ulit. This time, mas malakas. Yung tawa niyang miss na miss ko na. Tapos kapag wala na talagang masakyan, maglalakad tayo sa ulan, basang-basa, pero tawa pa rin tayo ng tawa. Ang mga alaala, parang baha na biglang bumuho sa isip ko. Ang saya. Ang simple. Ang totoo. Bakit mo ginawa iyon, Lucio? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang tanong na matagal ko nang gustong itanong. Ang tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng 4 na taon. Natigilan siya. Ang ngiti sa labi niya, unti-unting nawala. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya, puno ng pagsisisi. Sakit. Hindi ko masabi. Sheena G. Ang pangalan ko, binigkas niya ulit. Hindi Miss Ramos. Kundi Sheena. Ang lambing ng pagkakasabi niya, parang musika sa pandinig ko. Bakit mo ako iniwan? Anong nangyari? May nagawa ba akong mali? Sunod-sunod kong tanong. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan, nagsimula ng tumulo. Huminga siya ng malalim. Wala kang kasalanan, Sheena. It was never your fault. Then, Riley? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Bakit basta ka na lang nawala? Ang boses ko, nanginginig na sa pigil na emosyon. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang init ng mga palad niya, parang kayang tunawin ang yelo sa puso ko. Akala ko, yun ang tama. Akala ko, pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? Saan? Kanino? Lucio, hindi mo alam kung gaano kasakit. Hindi mo alam kung ilang gabi akong umiyak, nagtatanong kung bakit. I know. And I'm sorry. I'm so sorry, Sheena. Ang mga mata niya, parang may luhang gustong kumawala,
There were things. Complications. A family, hindi nila matatanggap ang sitwasyon natin noon. Pamilya niya. Ang mga Montemayor. Nga pala. Isa siyang Montemayor. Mayaman. Makapangyarihan. At ako. Sino lang ba ako? Isang simpleng estudyante na nangangarap ng magandang buhay. So, yun. Tinakbuhan mo ako dahil sa pamilya mo, maihalong pait sa boses ko. Hindi lang yun. Mahirap ipaliwanag. Pero maniwala ka sa akin, Sheena, araw-araw, pinagsisisihan ko yung ginawa ko. Araw-araw, iniisip kita. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita niya, parang kutsilyong humihiwa sa puso ko, pero kasabay noon, parang may kung anong gamot na humihilom sa mga sugat. I never stopped loving you, Sheena, sabi niya, ang boses niya, basag. Not for a single day. Akala ko, kapag lumayo ako, makakalimutan kita. Akala ko, mas magiging maayos ang buhay mo kung wala ako. Pero nagkamali ako. Lalo lang akong nahirapan. Lalo lang kitang na-miss. Ang mga luha ko, tuluyan ng bumuhos. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ewan. Halo-halong emosyon. Luxury. Hinawakan niya ang mukha ko. Ang mga daliri niya, marahang pinupunasan ang mga luha ko. When I saw your application, I couldn't believe it, para bang tadhana. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Pero bakit ang sungit mo sa akin? Bakit parang galit ka? Because I was scared, Sheena. Scared of getting hurt again. Scared of hurting you again. And maybe was jealous. Seeing you with other guys, T. Natawa ako ng bahagya sa gitna ng pag-iyak. Si Mark? Wala, ayun. Kaibigan lang. I know. Pero hindi ko mapigilan. Nagkatinginan kami. Sa dilim ng opisina, sa gitna ng malakas na ulan, parang kami lang ang tao sa mundo. Ang mga mata niya, nangungusap. Ang mga mata ko, sumasagot. Dahan-dahan, inilapit niya ang mukha niya sa akin. Ang puso ko, parang gustong sumabog. Ito na ba yun? Pagkatapos ng lahat. His lips touched mine. Gently at first, then with more passion. Isang halik na puno ng pangulila, puno ng pagsisisi, puno ng pagmamahal na hindi nawala. Ang jacket niya na nakapatong sa balikat ko, mas lalo kong niyakap, para bang yakap na rin niya iyon. Ang ulan sa labas, patuloy pa rin sa pagbuhos. Pero sa loob ng opisina, sa gitna ng dilim, may kung anong liwanag na nagsimulang sumilay. Isang liwanag ng pag-asa. Isang liwanag ng pangalawang pagkakataon. Nang maghiwalay ang mga labi namin, pareho kaming humihingal. Nakasandal ang noo niya sa noo ko. Sheena, bulong niya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Please. Let me make it up to you. Let me prove to you that this time, I'll do it right. Hindi ako sumagot agad. Ang isip ko, naguguluhan pa rin. Pero ang puso ko, alam na ang sagot. Ang mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon sa opisina ay parang panaginip. Isang napakagandang panaginip na ayoko nang magising. Si Lucio, hindi na siya ang suplado at masungit na boss. Bumalik na siya sa pagiging Lucio na minahal ko, maalaga, malambing at puno ng sorpresa. Palagi siyang may dalang kape para sa akin tuwing umaga. Alam na alam niya, black with 1 sugar, hindi na no sugar. Minsan, may kasama pang paborito kong pandesal na may keso. Kapag lunch break, sabay kaming kumakain, minsan sa pantry lang, minsan naman, dinadala niya ako sa mga maliliit na karinderya na alam niyang gusto ko. Hindi ka ba nahihiya, sir? Baka may makakita sa ating empleyado, kumakain ng isaw. Natatawa kong sabi minsan nang dalhin niya ako sa isang sikat na ihaw-ihaw sa kanto. Bakit naman ako mahihiya? Masarap kaya to? At saka, I'm with the most beautiful woman in the world, anong ikakahiya ko? Sabay kindat niya. Ang mga banat niyang corny, pero kinikilig pa rin ako. Ang lala. Pero syempre, sa opisina, kailangan pa rin naming maging professional. Miss Ramos pa rin ang tawag niya sa akin sa harap ng ibang tao, at Sir Lucio pa rin ako. Pero ang mga palihim ng ngitian, ang mga saglit na paghawak ng kamay sa ilalim ng mesa, kapag may meeting,
ang mga text messages na puno ng I miss you, at he can't wait to see you later, yun ang nagpapatunay na totoo ang lahat. Na hindi lang ito isang laro. Masaya ako. Sobrang saya. Para bang nabunutan ako ng tinik sa dibdib na 4 na taon kong pinasan. Ang mga sugat ng nakaraan, unti-unti nang naghihilom. Nagsisimula na akong maniwala ulit sa pag-ibig, sa pangalawang pagkakataon. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng schedule ni Lucio, biglang may pumasok na babae sa opisina. Hindi siya dumaan kay Rona sa front desk. Dire-diretso lang siyang pumasok na parang pag-aari niya ang lugar. Maganda siya, sopistikada, at balot ng branded na damit mula ulo hanggang paa. Ang tindig niya, parang reyna. "Excuse me, ma'am, may I help you?" Tanong ko, medyo nagulat sa bigla niyang pagpasok. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri kung ano ang suot ko. Isang mapanlibak na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. "I'm looking for Lucio. Is he in?" Ang boses niya, matinis at maihalong pagkainip. "Ah, yes ma'am. May appointment po ba kayo sa kanya?" "Appointment?" Tumawa siya ng mahina. "As don't need an appointment to see Lucio." May diin sa salitang TV. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng opisina ni Lucio. "Katrina, what are you doing here?" Gulat ang ekspresyon sa mukha ni Lucio. Halatang hindi niya inaasahan ang pagdating ng babae. "Darling," sabi ng babae, sabay lakad palapit kay Lucio at humalik sa pisngi nito. "I missed you. Hindi ka na nagpaparamdam, ah." "Katrina, we talk about this," sabi ni Lucio, medyo nailang. Tumingin siya sa akin, parang humihingi ng pasensya. "Oh, don't be such a stiff, Lucio. I just came to say hi." "And who is this?" Tumingin ulit sa akin si Katrina, ang mga mata niya, parang nang iinsulto. "Your new secretary?" "Yes. This is Sheena Ramos." "Sheena, this is Katrina Velasco," pakilala ni Lucio. "Hi," sabi ko, pilit na ngumiti. May kung anong kaba akong naramdaman. Parang may hindi magandang mangyayari. Katrina Velasco, inulit niya ang pangalan niya, na parang gusto niyang ipamukha sa akin kung sino siya. "Lucio and I go way back." "Right, darling." Tumingin siya kay Lucio, may mapaglarong ngiti sa labi. Si Lucio, halatang hindi komportable. "Katrina, can we talk inside in the office?" "Sheena, please hold these calls." "Of course, sir," sabi ko, kahit nasa loob-loob ko, gusto kong malaman kung ano ang pag-uusapan nila. Sino ba talaga tong si Katrina? At bakit Darling G ang tawag niya kay Lucio? Pumasok sila sa opisina ni Lucio at isinara ang pinto. Naiwan akong nakatulala, puno ng tanong. "Selos?" Aaminin ko. Sino ba namang hindi magsiselos kung ang boyfriend mo, o anuman ang tawag sa kung anong meron kami ngayon, ay biglang dadalawin ng isang magandang babae na Darling P ang tawag sa kanya? Sinubukan kong mag-focus sa trabaho ko, pero hindi ko maiwasan na hindi sumulyap sa pinto ng opisina ni Lucio. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Bakit parang ang tagal nila? Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si Katrina, ang mukha niya hindi maipinta. Sumunod si Lucio, mukhang stressed. "It was nice meeting you, Sheena," sabi ni Katrina, pero ang ngiti niya, hindi umabot sa mga mata. May kung anong banta sa tono niya. "I'm sure we'll see each other again." Pagkasabi noon, mabilis siyang naglakad palabas. Naiwan kaming dalawa ni Lucio sa katahimikan. "Sino po siya, sir?" Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Huminga siya ng malalim. "She's an old friend. From a long time ago." "Old friend?" Mukhang more than old friend ang turingan niyo. Hindi ko naiwasang sabihin, maihalong sarkasmo. "Sheena, it's complicated," sabi niya, lumapit sa akin. "She's part of the past I told you about. The reason Kavilay had to leave before." Parang may kung anong malamig na bagay ang dumaloy sa mga ugat ko. "Anong ibig mong sabihin?" My family they wanted me to marry her. It was an arranged marriage, for business purposes. I refused. That's one of the reasons I left. Natigilan ako. Arranged marriage. Kay Katrina.
Kaya ba siya umalis noon? Para takasan yun? Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Lucio? I was scared. I was young. Akala ko, kaya kong ayusin mag-isa. Akala ko, kapag lumayo ako, titigilan na nila ako. Pero hindi. So, anong ginagawa niya dito ngayon? She found out he was back. She still wants to pursue the marriage. She thinks, after all these years, I might have changed my mind. Parang gumuho ang mundo ko. Ang saya na naramdaman ko nitong mga nakaraang araw, parang biglang naglaho. Ang takot na baka maulit ang nakaraan, biglang bumalik. Lucio, mahal mo pa ba siya? Tanong ko, ang boses ko, nanginginig. No. Of course not, Sheena. Ikaw ang mahal ko. Only you. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Please, trust me. Aayusin ko to. Pero paano ako magtitiwala? Ang anino ni Katrina, parang multo na biglang sumulpot para guluhin ulit ang lahat. Kinabukasan, mas lalo pang gumulo ang sitwasyon. Maaga akong pumasok, umaasang makakausap ko si Lucio ng masinsinan. Pero pagdating ko, may isa pang sorpresa ang naghihintay sa akin. Si Katrina, nakaupo sa sofa sa waiting area, umiiyak. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Sheena, right, sabi niya, ang mga mata niya, mugto at pula. Can we talk? Nag-aalangan ako. Ano na naman kaya to? About what? About Lucio. About us. Us? Walang os, Katrina. Si Lucio at ako, kami ang. Talaga ba? Pinutol niya ako. You think he's clean? You think ikaw lang ang minahal niya? You think ikaw lang ang sinaktan niya? Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim na parang nag-ipon ng lakas ng loob. Lucio abandoned me too, Sheena. He left me when needed him most. He left me when was pregnant with his child. Parang nabingi ako. Buntis? Si Katrina. Anak ni Lucio. Hindi. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka, sabi ko, umaatras. Am I? May kinuha siyang sobre sa bag niya at iniabot sa akin. Tingnan mo. That's the picture of SY son. Kamukhang-kamukha niya si Lucio, di ba? He's 4 years old now. The same age as the years Lucio has been gone. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang litrato. Isang batang lalaki, nakangiti, may dimples. Ang mga mata niya parang mga mata ni Lucio. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang pinipiga ang puso ko. He never told you, did he? Sabi ni Katrina, may mapait na ngiti sa labi. Typical Lucio. Always running away from his responsibilities. Sakto namang dumating si Lucio. Nakita niya kami, nakita niya ang litrato sa kamay ko, nakita niya ang luha sa mga mata ko. Sheena. Katrina, what's going on here? I'm just telling her the truth, Lucio, sabi ni Katrina. The truth that you've been hiding for so long. Katrina, stop it, sigaw ni Lucio. Sheena, let me explain. Pero hindi ko na siya kayang pakinggan. Ang sakit. Ang bigat. Pakiramdam ko, niloko niya ako. Ulit. Explain what, Lucio, sabi ko, ang boses ko, puno ng pait at galit. Na may anak ka sa kanya? Na nagsinungaling ka sa akin again? It's not what you think, Sheena. Please, just listen to me. Ayoko na, Lucio. Pagod na ako. Kinuha ko ang isi ko sa bag ko at inilapag sa mesa ko. Hindi ko na kaya to. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Rinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko, pero hindi ako lumingon. Tuloy-tuloy lang ako sa paglakad, palabas ng opisina, palabas ng building, palayo sa kanya. Ang mga luha ko walang tigil sa pag-agos. Ang sakit. Sobrang sakit. Akala ko ito na. Akala ko may happy ending na kami. Pero mukhang ang nakaraan, ayaw talaga kaming tigilan. Nakasakay ako ng jeepney, hindi ko alam kung saan pupunta. Basta ang gusto ko lang, makalayo. Makalimot. Pero paano?
Paano ko makakalimutan ang isang taong minahal ko ng sobra, pero paulit-ulit lang akong sinasaktan? Sa wallet ko, may nakatago akong lumang litrato. Kaming dalawa ni Lucio, kuha noong college pa kami, nakangiti, walang problema. Kinuha ko iyon at tinitigan. Ang Lucio sa litrato, ibang-iba sa Lucio na kilala ko ngayon. Idinukot ko ang phone ko. May message galing kay Lucio. Sheena, please talk to me. It's a misunderstanding. I can explain everything. Isang malaking kasinungalingan. Yun lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Samantala, sa opisina, naiwan si Lucio, TDT. Nakatingin sa ihi ni Sheena na naiwan sa mesa. Kinuha niya ang wallet niya. Sa isang sulok nito, may isang kupas na litrato, ang parehong litrato na hawak ni Sheena. Hinaplos niya iyon, ang mga mata niya, puno ng pagsisisi at determinasyon. Hindi pa to tapos, Sheena. Hahanapin kita. Aayusin ko to. I swear. Lumipas ang halos isang linggo mula nang iwan ko ang Montemayor Prime Holdings at si Lucio. Isang linggong parang walang katapusan. Ang bawat araw mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi ako lumalabas ng boarding house. Nagkukulong lang ako sa kwarto, umiiyak, nag-iisip at paulit-ulit na tinatanong ang sarili ko kung saan ako nagkamali. Ang cellphone ko, naka-off, ayokong makatanggap ng tawag o text mula kanino man, lalo na mula kay Lucio. Ang sakit pa rin. Sariwa pa rin ang sugat. Si nanay, ilang beses nang tumatawag sa landline ng boarding house, nag-aalala kung bakit hindi ako makontak. Sinasabi ko na lang na nasira ang phone ko. Ayokong malaman niya ang totoong nangyayari. Ayokong mag-alala pa siya. Ang kwento ni Katrina, ang litrato ng bata, ang mga salitang binitawan niya, lahat yon, parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko. Totoo kaya? May anak nga ba talaga si Lucio kay Katrina? Kung, bakit hindi niya sinabi sa akin? Kung hindi, bakit ganun na lang ang reaksyon ni Katrina? Ang gulo. Ang sakit. Isang hapon, habang nakatulala ako sa bintana, may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Si Aling Nena, ang landlady. Sheena, iha, may bisita ka sa baba. Kanina pa naghihintay, sabi niya, may halong pag-aalala sa boses. Sino po, tanong ko, walang gana. Wala akong inaasahang bisita. Hindi ko kilala, iha. Pero gwapo, mukhang mayaman. Lucio daw ang pangalan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Lucio. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Pakisabi na lang po, Aling Nena, wala ako. O kaya, tulog. O kaya, ayoko siyang makita, sabi ko, nanginginig ang boses. Pero iha, kanina pa siya naghihintay. Mukhang importante ang sadya niya. Baka naman dapat mo siyang pakinggan? Huminga ako ng malalim. Tama si Aling Nena. Siguro, kailangan ko na siyang harapin. Para matapos na to, para malaman ko na ang katotohanan, kahit gaano pa kasakit. Sige po, Aling Nena. Pababa na po ako. Nag-ayos ako ng kaunti. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Mugto ang mga mata ko, namumutla ang labi. Mukha akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Pero wala na akong pakialam. Pagbaba ko, nandoon nga siya. Nakatayo malapit sa hagdan, may hawak na isang maliit na baukwet ng puting rosas, ang paborito kong bulaklak. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Ang mga mata niya, puno ng pag-aalala at lungkot. Sheena G. Anong ginagawa mo dito, Lucio? Malamig kong tanong, pinipigilan ang panginginig ng mga tuhod ko. I came to talk to you. To explain everything. Please, Sheena, just give me a few minutes. Explain? Lucio, ano pa bang kailangang i-explain? Nakita ko na ang litrato. Narinig ko na ang kwento ni Katrina. That's not the whole story, Sheena. What Katrina told you it's not true. Or at least, not entirely true. Ano na naman to, Lucio? Isa na namang kasinungalingan? No, this time, it's the truth. I swear. Tumingin siya sa mga mata ko, ang mga mata niya, puno ng sinseridad. Can we sit down somewhere? Kahit sa labas lang. Please. Nag-aalangan ako.
Pero may kung anong parte sa akin na gustong maniwala sa kanya. Na gustong marinig ang panig niya. Sige, sabi ko. Pero bilisan mo lang. Naglakad kami papunta sa maliit na park malapit sa boarding house. Umupo kami sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang hangin, medyo malamig. Ang katahimikan, nakakabingi. Katrina and we were never in a relationship, panimula niya. Yes, our families wanted us to get married. It was a business deal more than anything. I was young, I was rebellious. Didn't want to be controlled. That's why I left. That's why I ran away from them and from you. Pero yung anak, hindi ko naiwasang itanong. Huminga siya ng malalim. The child is not mine, Sheena. Natigilan ako. Ano? Katrina was already pregnant when our families were trying to arrange our marriage. She was pregnant with another man's child, a man who abandoned her. Her family, to save face, wanted me to marry her and claim the child as my own. I refused. I couldn't do it. It wouldn't be fair to her, to the child, and to you, even though we weren't together anymore at that time. Parang hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Pero bakit niya sinabi na anak mo yun? Bakit niya ako gustong saktan? Because she's desperate, Sheena. Her family is on the verge of bankruptcy. Marrying me, or at least getting some kind of settlement from Elvay family, is her only way out. She thought, did I creating this drama, did I making you leave, she could pressure me. She thought I would choose her, or at least, pay her off to keep quiet. So, lahat ng yun. Yung iyak niya, yung mga sinabi niya lahat yun, kasinungalingan. Yes. I have proof, Sheena. May kinuha siyang folder sa dala niyang briefcase. I hired private investigator. These are documents, that test results proving that the child is not mine. And these are records of Katrina's family's financial troubles, and her attempts to extort money from other wealthy families before. Binuklat ko ang mga papeles. Ang mga kamay ko nanginginig. Ang mga ebidensya malinaw. Si Katrina nagsinungaling nga. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang sarili niyang anak. Usually. Wala akong masabi. Ang galit na naramdaman ko, unti-unting napapalitan ng awa. Hindi para kay Katrina, kundi para sa sarili ko. Para sa amin ni Lucio. Sheena, I know I messed up. I should have told you everything from the start. I should have been honest with you about Katrina, about the family. Natakot ako. Natakot akong baka iwan mo ako ulit. Natakot akong baka hindi mo ako maintindihan. Pero mas nasaktan ako dahil hindi mo sinabi, Lucio. Akala ko niloko mo na naman ako. I know. And I'm so sorry. There's no excuse for what did. But please, Sheena, believe me. Ikaw lang. Ikaw lang ang mahal ko. Noon, ngayon, at sana-sana sa mga susunod pang panahon. Lumuhod siya sa harap ko. Sa gitna ng park, sa harap ng mga taong dumadaan. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Sheena Ramos, give me one more chance. Please. Let me prove to you that I've changed. Let me prove to you that this time, I will fight for us. I will fight for you. Hindi na ako tatakbo. Hindi na kita iiwan. Pangako. Ang mga luha, nagsimula na namang tumulo sa mga mata ko. Pero this time, hindi na dahil sa sakit. Kundi dahil sa pag-asa. Pag-ibig. Lucio, tumayo ka dyan. Nakakahiya, sabi ko, medyo natatawa na sa gitna ng pag-iyak. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing papatawarin mo na ako. Hanggat hindi mo sinasabing bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko siya. Ang mga mata niya, puno ng pagmamakaawa, puno ng pagmamahal. Ang puso ko, parang sumisigaw ng tea. Mas masakit kapag mahal pa rin kita, Lucio, sabi ko, ang boses ko, basag. Kahit anong gawin mo, kahit anong kasalanan ang nagawa mo, ang hirap mong kalimutan. Ang hirap mong hindi mahalin. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng relief at saya. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit.
Mahal na mahal kita, Sheena. Higit pa sa buhay ko. Niyakap ko siya pabalik. Sa gitna ng park, sa ilalim ng puno ng akasya, sa harap ng papalubog na araw, parang kami lang ang tao sa mundo. Ang mga sugat, nagsisimula ng maghilom. Ang pag-asa, muling nabuhay. So, ano na tayo ngayon, tanong ko, habang nakayakap pa rin sa kanya. Tayo. Tayo ang magpapatunay na may forever, sabi niya, sabay halik sa noo ko. Pero this time, Sheena, gagawin natin to ng tama. Walang lihiman. Walang takbuhan. Tayo lang. Ikaw at ako, laban sa mundo. Ngumiti ako. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit, ng lahat ng luha, may liwanag na ulit. Isang liwanag na dala ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang katotohanan, minsan masakit. Pero ang katotohanan din ang nagpapalaya. At ang pinakamahalagang katotohanan sa aming dalawa ay isa lang, mahal namin ang isa't isa. At yun ang importante. Ang araw ng kasal namin ni Lucio ay simple lang. Isang civil wedding sa City Hall, sinundan ng isang maliit na salu-salo sa paborito naming restaurant noong college pa kami, yung lugar kung saan madalas kaming kumain ng tapsilog at magpalipas ng oras kapag walang klase. Ang mga bisita, piling-pili lang, si nanay, ang mga kapatid ko, ilang malalapit na kaibigan, at si Rona, na naging parang kapatid ko na rin sa Montemayor Prime Holdings. Wala ang pamilya ni Lucio. Hindi pa rin nila ako tanggap. Pero sabi ni Lucio, hayaan mo na sila, Sheena. Ang importante, tayo. At darating din ang araw, matatanggap ka rin nila. Suot ko ang isang simpleng puting bestida, hindi yung bonggang gown na napapanood ko sa mga pelikula. Si Lucio, nakabarong Tagalog na bagay sa kanya. Walang magarbong dekorasyon, walang grandiosong handaan. Pero para sa akin, yun ang pinaka-perpektong kasal sa buong mundo. Dahil kasama ko ang lalaking mahal ko, ang lalaking pinili kong makasama habang buhay. Sheena Ramos Montemayor, bulong ni Lucio sa tenga ko, habang nagsasayaw kami sa gitna ng restaurant, sa saliw ng isang lumang love song mula sa isang maliit na speaker. Ang sarap pakinggan, di ba? Ngumiti ako. Parang panaginip pa rin. Hindi na to panaginip, mahal. Totoo na to. Hinalikan niya ako sa noo. Mahal na mahal kita, Dimrac Montemayor. Mahal na mahal din kita, Dim Montemayor. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng pag-a-adjust. Mula sa pagiging sekretarya, bigla akong naging asawa ng si. Medyo nakakapanibago. May mga empleyado pa rin sa kumpanya na parang hindi makapaniwala. May mga bulong-bulungan, may mga tingin na mapanuri. Pero hindi ko na lang pinapansin. Ang importante, alam ko ang totoo. Alam ni Lucio ang totoo. Pinili kong hindi na bumalik sa pagiging sekretarya niya. Ayoko kasing isipin ng iba na ginamit ko lang ang posisyon ko para mapaibig ang boss ko. Nag-offer si Lucio na bigyan ako ng ibang posisyon sa kumpanya, pero tumanggi ako. Sa ngayon, gusto ko munang mag-focus sa pagiging asawa niya, sa pag-aalaga sa kanya, at sa pagbuo ng sarili naming pamilya. Pero kahit na asawa na ako ng CEO, hindi nagbago ang pagiging simple ko. Mas gusto ko pa ring sumakay ng jeepney kaysa magpahatid sa driver ni Lucio. Mas gusto ko pa ring kumain sa karinderya kaysa sa mga mamahaling restaurant. At mas gusto ko pa ring magsuot ng bestida na nabili ko sa ukay-ukay kaysa sa mga designer clothes. Mahal, hindi ka ba nahihiya sa akin? Baka sabihin ng mga business partners ko, ang asawa ng CEO, ang simple-simple, natatawang sabi ni Lucio minsan nang makita niya akong naglalaba ng mga damit namin gamit ang kamay, kahit may washing machine naman kami. Bakit naman ako mahihiya? Ito ako, Lucio. Ito ang Sheena na minahal mo. Hindi naman ako nagbago, di ba? Niyakap niya ako mula sa likod. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Dahil kahit ano pang mangyari, nananatili kang ikaw. Isang umaga, ilang buwan matapos ang kasal namin, nagising akong medyo nahihilo at nasusuka. Akala ko, trangkaso lang. Pero nang ilang araw ng paulit-ulit, medyo kinabahan na ako. Mahal, okay ka lang ba? Tanong ni Lucio, halata ang pag-aalala sa boses. Ilang araw ka ng ganyan? Magpa-check up ka na kaya? Okay lang ako. Baka napagod lang. O baka ewan. Pero sa loob-loob ko, may kung anong kutob akong nararamdaman.
Nang araw na iyon, habang nasa opisina si Lucio, pumunta ako sa isang maliit na klinik malapit sa amin. Nagpa-pregnancy test ako. Ang kaba ko hindi maipaliwanag. Nang lumabas ang resulta, parang huminto ang mundo ko. 2 linya. Positibo. Buntis ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiiyak. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Magiging nanay na ako. Magkakaroon na kami ng anak ni Lucio. Pag-uwi ko, dala-dala ko ang pregnancy test kit. Itinago ko yun sa isang maliit na kahon, kasama ang isang pares ng maliliit na medyas ng sanggol na binili ko kanina. Kinagabihan, pagdating ni Lucio mula sa trabaho, halatang pagod siya. Pero nang makita niya ako, agad siyang umiti. "Hi, mahal. How was your day?" tanong niya, sabay halik sa pisngi ko. "Okay lang naman. Medyo may sorpresa ako sa'yo." "Talaga? Ano iyon?" Umupo siya sa sofa, inaabangan ang sasabihin ko. Kinuha ko ang maliit na kahon at iniabot sa kanya. "Buksan mo." Nagtatakang binuksan niya iyon. Nang makita niya ang laman, natigilan siya. Tiningnan niya ang pregnancy test, tapos ang maliliit na medyas, tapos ako. Ang mga mata niya, unti-unting nanlaki. Sheena, anong ibig sabihin nito? Mumiti ako, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko, luha ng saya. "See mo, magiging daddy na." Tumayo siya, lumapit sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang panginginig ng mga balikat niya. Umiiyak siya. Si Lucio Montemayor, ang kinatatakutang umiiyak dahil sa saya. "Totoo ba to, Sheena? Magkakababy na tayo?" tanong niya, ang boses niya, basag. Tumango ako. "Mahal, magkakababy na tayo." Lumuhod siya sa harap ko at hinaplos ang tiyan ko. "Now this is the best deal I ever closed. The best merger. The best acquisition." Natawa kami pareho. "Mahal na mahal ko kayo, Sheena. Kayo ng baby natin." Ang mga sumunod na buwan ay puno ng paghahanda at excitement. Si Lucio mas naging maalaga. Palagi niya akong tinatanong kung ano ang gusto kong kainin kahit hating gabi pa. Hinihimas niya ang tiyan ko gabi-gabi, kinakausap ang baby namin. Ang dating malamig at seryosong naging isang napaka-sweet at clingy na future daddy. Minsan, naglalakad kami ni Lucio sa hallway ng Montemayor Prime Holdings. Napadaan kami sa tapat ng opisina niya, ang opisina kung saan una kaming nagkita ulit matapos ang 4 na taon, ang opisina kung saan nagsimula ang lahat ng to. "Naaalala mo pa ba, mahal?" tanong niya, habang hawak ang kamay ko. "Dito sa hallway na to, unang beses kitang nakita ulit." Ang kaba ko noon, hindi maipaliwanag. "Ako rin," sabi ko. Akala ko katapusan na ng mundo ko noon. Hindi ko alam, simula pa lang pala ng lahat. Huminto kami sa tapat ng pinto ng opisina niya. Ang pinto na dati ay parang napakabigat, ngayon ay parang napakagaan na. "Sino ang mag-aakala, di ba?" sabi ni Lucio, nakangiti. "Ang dating sekretarya ko, ngayon, asawa ko na, at magiging nanay na ng anak ko. At ang dating na masungit, ngayon, ang pinaka-sweet na asawa at tatay sa buong mundo." Nagkatinginan kami, ang mga mata namin puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang nakaraan, hindi na namin binabalikan. Ang importante, ang ngayon at ang bukas na haharapin namin ng magkasama. Ang kwento namin ni Lucio, hindi perpekto. Maraming pagsubok, maraming sakit, maraming luha. Pero sa huli, ang pag-ibig pa rin ang nanaig. Isang pag-ibig na sinubok ng panahon pero nanatiling matatag. Ang dating sekretarya ng na minsan niyang iniwan, ngayon ay ang reyna ng buhay niya. At ang dating na minsang tumakbo, ngayon ay handa nang harapin ang lahat, kasama ang pamilyang binuo nila. Isang simula sa lahat ng dulo. At ang simula na iyon ay puno ng pag-ibig, pag-asa, at walang hanggang kaligayahan. Mga minamahal kong mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Sheena at Lucio. Ang bawat chapter na binasa ninyo, ang bawat emosyong naramdaman ninyo kasama sila, ay isang malaking karangalan para sa akin. Hindi nyo alam kung gaano kalaking inspirasyon ang naidudulot ng inyong suporta. Para kayong mga bituin sa madilim na gabi na nagbibigay liwanag sa aking paglalakbay bilang isang manunulat.
Habang isinusulat ko ang sekretarya ng CE na minsang iniwan, para na rin akong naging si Sheena. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pagkalito, ang kanyang munting pag-asa, at ang kanyang di matatawarang pagmamahal. Naging saksi ako sa kanyang pagbangon mula sa pait ng nakaraan at sa kanyang tapang na harapin ang bukas. Si Lucio naman, ipinakita niya sa akin na ang bawat isa sa atin ay may mga pagkakamaling nagawa, ngunit hindi pa huli ang lahat para itama ang mga ito at humingi ng tawad. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay parang isang emosyonal na roller coaster. May mga pagkakataong napapangiti ako sa kilig, may mga sandaling napapaluha ako sa sakit, at may mga eksenang kinailangan kong huminto saglit para damhin ang bigat ng kanilang mga pinagdadaanan. Ngunit sa bawat salita, sa bawat pangungusap, ang tanging hangad ko lang ay maipadama sa inyo ang isang kwentong totoo, malapit sa puso, at sumasalamin sa ating mga sariling karanasan sa pag-ibig at sa buhay. Sa likod ng mga kilig, tampuhan, at drama, ang nais kong iparating na mensahe ay simple lang. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit kung tunay ang pagmamahal, laging may puwang para sa pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ang magpapalaya sa atin. Huwag tayong matakot harapin ang katotohanan dahil ito ang susi sa tunay na paghilom. Huwag sumuko sa pag-asa. Kahit gaano pa kadilim ang sitwasyon, laging mailiwanag na naghihintay sa dulo. Ang mahalaga ay huwag tayong bibitaw. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sarili. Hindi sapat na humingi lang ng tawad, kailangang ipakita ito sa gawa at patunayan na karapat-dapat tayo sa pangalawang pagkakataon. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may naiwan akong aral o inspirasyon sa inyong mga puso. Sana, kahit papaano, ay naging bahagi sina Sheena at Lucio ng inyong araw. At ngayon, isang munting pakiusap mula sa akin, kung nagustuhan ninyo ang kanilang kwento, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit sa inyong mga social media. At kung mayroon kayong mga saloobin, komento, o kahit anong mensahe para kina Sheena at Lucio, o para sa akin, huwag po kayong mahihiyang iwan ito sa comment section. Napakahalaga po sa akin ang inyong mga feedback. Gusto kong marinig ang inyong mga boses. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.